Let's have the situation. Two cylinders are loaded as shown and are connected to a rigid curved rod parallel to the smooth cylinder surface. Neglect the diameter of the cylinder. So yung sinasabi niya dito, yung neglect the diameter, yung cylinders na to. Okay, so you're given P1 to be 750 newtons and P2 is 420 newtons. Okay, and then the radius is 6 meters. So yung bali yung radius na to, 6 meters yan. Okay? Ayan. So if the number 7, if the surfaces are frictionless, what is alpha to maintain equilibrium? Okay, kung ito daw ay frictionless, ayan. So ano daw tong alpha to maintain equilibrium? So well, ano ba mangyayari? So syempre dahil naka nakadikit itong dalawang to dito sa surface na to, magkakaroon siya ng normal reaction, no? So ito kunwari normal reaction. Normal reaction sa A, tapos normal reaction sa B. Ayan. Okay? And then, wala namang friction, so wala tayong kailangan na i-apply na frictional force dito or dito. So, yan na yun, no? So, ang gagawin lang natin para mahanap natin yung maximum alpha, no? Let me call this point O. So, I'll just take summation of moment at point O to maintain equilibrium, di ba? So, taking summation of moment about point O equal to 0. So, gawin ko na lang counterclockwise ay equal sa clockwise. Okay, so yung 750, okay, ang moment arm nun, ito. Sabi kasi neglect na yung radius niya. So, kunyari dito ko na nalagay, nandito, no? So, ito. Ito, no? Yan. And if you consider this triangle, this is actually 6 cosine alpha. Okay? And likewise, kapag, so lagay ko na, so that is 6 cosine alpha, that is its moment arm, and then ang rotation niya counterclockwise. So, ang kukontra dyan, ito. Okay? Tapos pangalawa, etong NA na to will no longer have a rotation about point O. So, kumbaga, kaya yung point O yung pinili ko na point of rotation ko kasi strategically, yung NA na yan will pass through that center. Kaya wala tong moment kapag dyan tayo nag-moment. No? At ganun din yung NB. So ang worry lang natin ay itong 750 tsaka yung 420. So yung 420 naman ganun din. Yun nga lang ang rotation niya ay clockwise. So 420, ang moment arm niya naman ay ito. Yan. Okay? And this time kung yan ay beta, so this will be 6 cosine of beta. Okay? Now here we have to note that, no? That since this is 90 degrees, so di ba dapat pag in-add mo yung alpha, beta, tsaka yung 90, dapat equal yun sa 180 kasi 180 to eh. Di ba? So we can see that alpha plus beta plus 90 should be equal to 180. And kapag transpose mo yung 90 sa kabila, magiging 90. So ano ibig sabihin? Ibig sabihin yung alpha tsaka beta are complementary angles. No? So, complementary angle. So, ibig sabihin, yung beta natin ay 90 minus alpha. Okay? So, 90 minus alpha. So, ngayon, kung ito ay 90 minus alpha, di lumalabas, etong kabila, kasi di ba 90 degrees to eh. Lumalabas, based on this triangle, supposedly, complement yan ito. Di ba? And as you can see, dahil complementary angle ni beta ay si alpha, di lumalabas, itong angle na to should be alpha. So, ibig sabihin, ito is also equal to 6 sine of alpha. So instead of using 6 cosine beta, ang gagamitin ko na lang ay 6 sine alpha. Okay, so this is 6 sine alpha. So magka-cancel lang yung radius dyan. And from there, we should be able to calculate for alpha. So we have, paano ba? So divide ko to ng 420, tapos yung cosine, divide ko sa kabila. And then ito tangent, no? So to solve for alpha, arctangent lang. So arctangent ng 750 over 420.
So that gives us 60.75 degrees. Okay. So that is already our answer for number 7. Okay? So ganun, no? Number 8, if the coefficient of friction is 0.2 in the contacting surfaces, what is alpha to prevent rotation counterclockwise? So ngayon meron ng friction. Okay, meron ng friction ngayon. So anong gagawin? So I'll just repeat the drawing, pero this time I will consider friction. So this is for number 8. For number 8, yung coefficient of friction daw 0.2. Okay? Ngayon kapag din-drawing ulit natin yung free body diagram nito, ito ay 750. Tama ba? 750 tsaka 420. So, ang pinagkaiba ngayon, guys, ito ay, ano nga to? 0.0, no? So, pinagkaiba ngayon, maliban dun sa normal reaction, okay, meron na rin tayong friction. Pero ano ang direction ng friction? So, paalala ko lang ulit na ang friction ay laging parallel sa surface of contact. So, dito, yung surface of contact is yung tangent line na to. No? Dito, ganun din. So ngayon, sa friction, although siya ay reactive force or reaction yan, hindi po pwede na manghula ka lang ng direction ng friction. Kailangan i-identify mo correctly yung direction ng friction. And paano yon? So kailangan lang tandaan mo na ang friction laging opposite sa impending motion. And sa case na to, sa number 8, ang sabi na impending motion ay counterclockwise. So parang ganito yung impending motion natin. Pag ganyan. Yan yung motion natin. So dahil papunta dun yung motion, so dapat yung friction natin ay baliktad. So bali, ang friction dito pag ganito, tapos ang friction dito ay pag ganito. Okay, so siguro lipat natin dito ha. So dito ko lagay, NB. Ayan. Okay? So again, ito yung motion natin. Okay, tapos so kung gano'n, nandito yung friction natin. Pag ganyan yung direction. Dito gano'n naman. Ayan. Okay? So with that, if one thing you can do no para makuha yung mga friction na yon is you can apply summation of moment here. Okay? And ito actually yung magiging common mistake na gagawin. Kapag nag-moment ka dito, so iikot to no yung 750. Tapos iikot din to. Tapos itong dalawa hindi ulit iikot. Tapos ito iikot. Eto, iikot din. No? So, yun yung, kapag ginawa mo yun, tapos, ang problema kasi doon, yung FH at FB mo, parehas unknown. Parehas sila unknown. Tapos, yung FH at FB mo, hindi mo pwedeng sabihin na directly, kasi di ba ang maximum friction is mu times N. Di ba? So, yung FA, pwede mong sabihin na ano yun? 0.2 N, A. Tapos, yung FB ay 2 and B, di ba? So, ang problema sa ganitong solution is kapag sinet ko to na 0.2 and A, tapos sinet ko to na 0.2 and B, the problem with that is we are assuming that both frictions are simultaneously reached, no? Both maximum friction are simultaneously reached. Where in fact, pwede kasi na merong mauna sa kanila na ma-reach yung highest friction bago yung isa. Okay? Kaya iwasan natin na ito yung gagamitin natin for both of them. So what's the better or what is the correct solution? So the correct solution is simply to combine these two into a single reaction. Yung resultant nila. Bahin ko yung kulay ng resultant. So na lang. Or ito na lang blue. No?
Yan. Tawagin ko to na RA. Tapos ganun din to, kunin natin yung resultant nila. Tawagin natin na RB. Okay? And based on our discussion sa friction, di ba, yung RA tsaka yung normal force, meron silang angle in between. At yung angle na yun, yun yung tinatawag natin na angle of friction. Okay? And for both of them, since parehas naman sila na point 2, so alam din natin na yung mu na yan ay equal sa tangent of the angle of friction. So we can solve for that angle of friction. Okay? And the angle of friction would be 11 point, sabihin na lang natin na 11.31. Ayan. So that is the angle of friction. Okay? So ibig sabihin, ito ay 11.31. Wag ko na lang muna isulat para hindi gumulo. So ang next natin gagawin to solve for RA and RB is to combine them all together. Or kumbaga, you can apply summation of forces vertical, summation of forces horizontal. Pwede naman, no? Pero pwede rin, to simplify, is mag-force triangle tayo. Okay? So mag-force triangle tayo. So bali guys, wala na to ha. Kumbaga, papalitan na natin itong dalawang to nito. At saka itong dalawang to, ito na yung magiging reaction nila. Okay? So ngayon, as you can see, yung dalawang forces na to, parehas naman na downwards. Kaya pwede na sila pagsamahin sa isang downward na lang, no? So, let's say ito yun. So, this is already 750 plus 420 and that gives us 1,070. Ayan. Okay? Ang next, kailangan i-connect natin to dito. So, pwede dito. So, kahit saan dyan, no? So, para ma-connect yun, kailangan natin ma-figure out ano ba ang angle nito with respect to vertical. So, bakit with respect to vertical? Kasi nga, vertical to eh. So, gusto ko malaman, ano yung angle niya with respect to, sa vertical? Okay, so, gawin natin. Bali, una, alam natin kanina na ito, alpha. Di ba? So, kung alpha yan, dahil 90 ito, itong buong to will be 90 minus alpha. So, ibig sabihin, yung angle niya ngayon with respect sa vertical ay ito. Ito. Yan yung angle niya with respect sa vertical. And what is that? So, since ito ay 90 minus alpha, so lumalabas, this is 90 minus alpha minus phi. Di ba? Kasi yung buong to, 90 minus alpha. So, ngayon, ito ay phi. So, ay matitira dito, bali 90 minus alpha minus ito. Ito yon. Okay? And we can actually solve for the value of that. Since alam naman natin na yung phi ay 11.31, so mangyayari lang dyan, that's gonna give us 90 minus 11, or i-store ko lang sa calculator. Ay, sorry. Ito. Store natin sa calculator. Yan. So, 90 minus alpha. So, 78.69. Di ba? Okay, so, pwede mo makompute yun. 78.69. Pero syempre guys, meron pa ditong alpha. Okay, so yun yung angle nung RA with respect to vertical. So, ito kunwari yun. Yan. Diyan ko na lang idugtong. Ito yung RA. So, yung angle na to, ito. Yan. Okay? Tapos idugtong naman natin si RB. Si RB, ganun din ang diskarte ko dahil meron tayo ditong vertical force, no? So, maganda, gamitin natin yan as our reference. So, drawing ka ng vertical line. So, ang gusto ko namang malaman, ano tong angle na to with respect to vertical? So, kanina, na-discuss na natin na, ay, sorry, hindi pala yan. Yung angle na to, mula sa RB hanggang dito. Yung hinahanap natin, na? So, ngayon, na-discuss natin na with respect to this triangle, ito ay beta. So lumalabas, ito ay alpha. Di ba? So alpha to. Alpha yan. Kasi complementary nga sila. So lumalabas, itong angle na to ngayon will simply be sum nitong dalawa. Sum nito. No? Pag inad mo to, ito yun. So phi plus alpha. Or simply, ano ba yung phi? 11.31 degrees plus alpha.
So, yun ngayon yung angle ni RB with respect kay vertical. So, sa force triangle natin, ito yung vertical natin, di ba? O, di pag nag-drawing ako dito ng RB, yung angle na to is ito. Ayan, ito yung RB. Tapos itong angle na to, ito yun. Yan. Or rather, ito. Okay? So from this, kaya ko to ginagawa is so that we can find a relation between RA and RB. Okay? So para makabuo tayo ng relation nila para mamaya pag nag-moment tayo, kasi pag nag-moment tayo dyan, pag nag-moment tayo ulit dito, so ang magiging unknown sa atin dalawa eh, si RA at si RB. So bali yung X component ni bali itong component na to ni RA, iikot yan eh. Tapos itong component naman na to ni RB, iikot din. So, ngayon, magiging dalawa yung unknown. So, para maging isa na lang, so mag-base tayo sa triangle na to have a relationship between them, no? So, ano yung relation nila? We can apply sine law or cosine law. However, before we do any of that, we have to check ano tong angle na to. No? If we would solve for this angle, so that angle is just, kasi 180 yan lahat, di ba? Is just 180 minus yung angle dito sa RA, which is 78.69, lagyan ko lang parenthesis, minus alpha, and then minus yung angle din na to, yung 11.31 degrees plus alpha. Okay? So, ayan, no? May ganyan. So, ngayon, kapag kinompute natin, bali, unahin ko na yung numerical values. So, that's 180 minus 78.69 and then minus 11.31. So that gives me 90 actually. Okay? Hold on. Hindi ako makapagsulat. Yan ako lang. I-restart ko lang guys. Hindi ako makapagsulat. Okay, so as I were calculating earlier, 90 to, no? 90. Tapos, ano pa? Etong negative alpha na to, no? Negative times negative, magiging positive alpha, di ba? Tapos ito naman, negative times positive, magiging negative alpha. So ito positive alpha, ito negative alpha. So ano mangyari? Magka-cancel lang sila. So ibig sabihin, this angle is actually 90 degrees. So that means itong forced triangle na to is actually a right triangle. And that makes everything simpler. No? Magiging simple na siya. Kasi lumalabas ngayon kung ito ay 90, ito yung hypotenuse. Tapos ito yung mga sides lang. And kung gagamit lang tayo ng isang angle dyan, let's say ito na lang, masasabi natin na ito, we can use cosine function para makuha natin in terms of 1,170. Tapos with respect naman dito, ito naman ay opposite side. So therefore, we can write RA to be equal to 1,170 sine of 11.31 degrees plus alpha. And then yung RB will going to be 1,170 cosine of 11.31 degrees plus alpha. Okay, kung gusto nyo itong gamitin, pwede rin. No, wala namang kaso. So kung ito yung gagamitin mo, yung RB mo, sine. Tapos yung RA mo, cosine. Ayan na, no? So meron na tayong values ng RA and RB in terms of alpha. Okay? So now let's proceed to taking summation of moment about point O. Assume ko na lang na counterclockwise is positive. Okay? So para lang malinaw, let me just redraw that ulit. So para hindi nakakalito, no? Okay, so once again, we already determined that ito 750, this is 420. Tapos we already replace yung mga forces dito ng ganito na lang, RA. Tapos dito naman, ganito.
RB, no? Tapos ito yung phi. So phi, okay? So ngayon, pag nag-moment tayo sa point O, pag nag-moment tayo sa point O, unahin ko muna yung 750 tsaka 420. So yung 750, ang magiging moment arm niya, kagaya lang kanina, ito, na 6 cosine alpha. Okay, counterclockwise. Tapos yung 420 naman, ang magiging moment arm niya, ito naman, which we already recognize to be 6 sine alpha. 6 sine alpha. Tapos clockwise yan. Tapos yung RA na to, kailangan natin i-component, di ba? So meron siyang X component or meron siyang component dito, tapos meron din siyang component dito. Bali ganito yung components niya, di ba? So yung component niya dito, wala nang moment yan. Kasi zero, dadaan lang siya doon sa point of rotation. Ang meron na lang siyang rotation is itong component na to. Yan. Lipat ko dito ha, yung component na yun. And that component is RA sine of phi. Di ba? So ganun din dito sa B, meron siyang component. So yung component, ilipat natin dito. So ito yun. And that is RB, again, sine of phi. Okay? So yun lang yung iikot. Now, again, yung component nila dito, walang moment sa O. Alright, so lagay natin. So unahin ko yung RA. So RA, sine of phi, which is 11.31, lagyan ko na, degrees. Ang magiging moment arm nito is yung radius mismo. So times 6. Tapos ang rotation na ipoproduce nito, clockwise, so negative. Okay? Lipat tayo kay RB. So RB, sine of phi, which is 11.31 degrees ulit, ang magiging moment arm nun, 6 ulit. Diba? Ito rin yun eh. So ito yung moment arm niya. Okay, at ang rotation niya is also clockwise, so negative. So this is all equal to 0. Now from here, ang goal natin, masolve yung alpha. Diba? So para masolve yung alpha, itong RA, papalitan natin ito. Yung dinerive natin kanina na relationship nung RA and RB. So therefore, medyo mahaba lang. So isulat ko lang, no? 750. And by the way, magka-cancel na yung 6. Lahat sila may 6. Diba? Para lang umiksi. No? So magiging 750 cosine alpha minus 420 sine alpha tapos minus RA. Ano nga ulit yung RA? Ito. 1170 sine of 11.31 degrees plus alpha, yan yung RA, times sine of 11.31 degrees. Ganyan, no? And then minus RB. Ano naman yung RB? So ito naman, no? So 1170 cosine of 11.31 degrees plus alpha times sine of 11.31. Okay? So yan. And that is all equal to 0. Okay? And from there, we can now solve for alpha. Okay? So double check ko lang. Andito ko nilagay yung 11.31. Okay? Para lang hindi mahaba. 750 cosine x minus 420 sine x minus 1170 sine of yung 11.31 plus x times sine of 11.31 minus 1170 cosine of 11.31 plus alpha x. So sine of 11.31. And that is all equal to 0. Solve for alpha. So alpha gives us 38.66 degrees. So that is the minimum. Okay, angle so that there will be a rotation of counterclockwise.
And that is going to be our answer here, letter C. Okay? Next. So itong number 9, ulit lang, pero iniba lang yung angle of friction. 0.05. Pero ang sinabi naman dito, just to impend motion. To just impend. Ibig sabihin, yung motion na tinutukoy niya dito, dalawa ang pwede, no? Pwede itong mag-rotate dito, mag-slide dito ng pagganito. Pwede rin siya mag-slide sa kabila ng pagganyan. So, dalawa. So, for number 9, ang pinagkaiba, dalawa yung kailangan nating i-check. Whichever will give us yung mas critical na side, yun yung magiging sagot natin. No? So, bali, for number 9, ulitin lang natin itong ginawa natin dito. Ang magbabago lang dito, guys, ito. Kaya magbabago to, yung angle na to. Pero, kung ang motion natin ay counterclockwise, ito rin mismo lahat yon. So, i-adapt ko lang lahat yan. Okay? I-adapt ko lang lahat yan. No? So, sa number 9 muna tayo. So, 0.015. So, kunin na kagad natin angle of friction. So, arc tangent ng 0.015. So, ayan. So, maliit lang siya 0.86 degrees. Store ko sa A. Ayan. Okay? So, ngayon, dalawa yung kailangan natin i-check, di ba? Kunwari, yung impending motion natin is counterclockwise. Counterclockwise, impending motion. So, i-adapt natin to lahat, di ba? So, ito lahat yan. So, magbabago lang yung phi. So, bali, ulit lang lahat to sa paliwanag. Ito lang yung magbabago. Bali, ito pa rin ay phi plus alpha. So, magiging right triangle pa rin to, guys. Kasi, ang mangyari lang kasi dun sa phi natin, ito kasi laging magiging complement to eh. Diba? Kaya magma-minus, magiging 90 lagi yan. Kaya ito, 90 degrees pa rin. So, ito pa rin yun. Yung RA tsaka RB. So magbabago lang itong angle na to. Magiging ito. So lagay ko na kagad, ano? RA is 1170. Ano yan? Sine. Sine of 0.86 plus alpha. And then yung RB, 1170 cosine of 0.86 plus alpha. Ayan. Okay? Tapos, kapag nag-moment tayo sa point O, ito pa rin yun lahat. Yan pa rin yun. Ang magbabago lang ulit, ito. Yan. Okay, kaya I'll just write here, no? Taking summation of moment about O, we will have the same exact equation. Ito. So 750 cosine alpha minus 420 sine alpha minus 1170 sine. So this time, ito ay 0.86 plus alpha. And then sine of 0.86. And then minus 1170 cosine of 0.86 plus alpha times sine of 0.86. And that is all equal to 0. Okay? And from here, we can solve for alpha kapag yung impending motion natin ay counterclockwise. So, bali, 750 cosine alpha minus 420 sine alpha minus 1170 sine of 0.86, nilagay ko sa A, sine of A, minus 1170 cosine ng A plus X times sine ng A, all equal to 0. Okay, so this gives us 59.15 degrees. Okay, pero that's not yet the answer. No? Kailangan naman natin i-check, paano ko ang impending motion mo clockwise? So, ano magbabago? So, dito na lang sa baba, no? For clockwise, impending motion,
So, ganito yung mangyayari. Bali, ito yung motion mo. Clockwise. Siyempre, meron ka pa rin ditong normal reaction, tsaka friction. Pero yung friction mo, dito napapunta. Ayan. Tapos yung normal reaction dito, pag ganito pa rin, tapos yung friction mo, dito napapunta. So, mag-iiba, no? Mag-iiba. So, ngayon, yung magiging reaction natin dito, ito. Yan yung RA. Tapos yung dito naman, ito yung RB. Okay, tapos, ito ngayon yung phi. Basta yung phi, laging from the normal force. Okay? And then i-analyze natin ngayon yung mga values. Ito nga pala ay 750. Ito ay 420. So, bali, ulitin lang natin yung ginawa natin, pero considering na baliktad yung motion. So, una, kailangan ma-identify natin yung force triangle. Ano yung relationship ni RB at saka RA. So far, ang alam natin, pwede natin i-drawing itong dalawang forces na to into a single downward force, di ba? And ngayon, i-figure out ulit natin ano yung angle ni RA saka ni RB with respect to vertical. So, nahin ko si RA. Ayan. Okay, so alam natin ulit na ito, alpha. So, ito, 90 minus alpha. So, ibig sabihin, yung angle ni RA from the vertical ay ito. Which is, ano yan? 90 minus alpha plus phi. Okay, so 90 minus alpha plus phi. So, meaning, kapag kinompute natin yan, alam naman natin yung phi na 0.86. So, lalabas lang 90 plus 0.86 ba yan? 0.86. Or nilagay ko dito. So, 90.86. 90.86 minus alpha. Kapag ginawa naman natin yon for RB, yung RB, yan. So, ang hinahanap naman natin na angle with respect to vertical ay ito. Okay, so ano yan? So again, ito ay beta. Tapos na-define natin kanina na itong buong to is alpha. Diba? So, ibig sabihin, ito, napakasimple na magiging 90 minus phi. Or rather, alpha minus phi. Okay? Or alpha minus 0.86. Okay? And I believe mas madaling i-ano to, mas madali itong gamitin. Di ba? Yan yung angle ng force with respect to vertical. So, ito na lang yung gamitin kong RB. Kasi mas ano siya, mas maliit. So, yung RB ko, pag drawing ko dito na, pag ganyan, ito ay, ito. Okay? As for RA, diba si RA, yung angle niya dito ay ito. Yan. Okay, and once again, kunin natin tong angle na to. Itong angle na to is just 180 minus yung dalawang angles na yon. So 180 minus 90.86 minus alpha minus 0.86. Okay? So, ang magiging result dito, unahin ko na ulit yung yung mga numerical values. So we have 180 minus 90.86. And then we have minus negative 0.86. And that gives us once again 90 degrees. And then once again, itong alpha na to magka-cancel. Bakit? Kasi ito, negative times negative, magiging positive. Ito, negative. So, of course, magka-cancel sila. So, ibig sabihin, ganun ulit. No? Yun nga lang, nag-iba ng kaunti yung mga natin, relation natin kasi nagbaliktad to.
Okay, iba na yung angles. Alright? So, anyway, hindi pala nagbaliktad. Rather, nag-iba yung angle. So, ibig sabihin, we can say that RA is 1170 times, gamitin ko na lang to Ito na yung gagamitin ko. So, RA is opposite. So, sine of alpha minus 0.86. And then yung RB is 1170 cosine of alpha minus 0.86. Ayan. Okay? So, from there, we will again take summation of moment at about point O, assuming counterclockwise positive. So, 9 ko ulit yung 750. So, hindi naman magbabago yung 750. 750 times 6 cosine alpha. And then yung 420 clockwise, 6 sine alpha. And then ngayon yung x component nito or yung component nito dito. Okay? Yung component niya pag ganito. So that is RA sine of phi. Sine of phi. So 0.86. Okay, and then the rotation is counterclockwise. So, okay, tapos ito naman, ganun din. RB sine of phi. Okay, and then that is also counterclockwise. And that is all equal to 0. And then ang gagawin lang ulit natin, kagaya kanina, isa-substitute lang natin itong dalawa. Ito, substitute mo dito. Ito, substitute mo dito. And then you can now solve for alpha. Okay, so gawin natin. Isa pa, magka-cancel itong may nakalimutan ako. Yung moment arm. Meron naka-multiply dito na 6 times 6 times 6. Yung moment arm nung x component or nung component nito. Ang moment arm ito. Meron din to. Ang moment arm niya ito. Kaya magka-cancel yung 6. Kagaya kanina. And we can now solve for alpha. So we have 750 cosine alpha minus 420 sine alpha plus RA 1170 sine alpha minus 0.86 times sine alpha. Actually, yung 0.86 ko pala nilagay ko sa A, no? Para lang hindi umaba. Tapos, sine alpha. I mean, sine 0.86. And then plus RB, 1170 cosine alpha minus 0.86 times sine of 0.86. All equal to 0. Okay, so you will get 62.34 degrees. Okay, ang tanong, alin dyan yung mag-govern? Ito bang nauna na 59.15 or yung 62.34? So, ang tanong kasi sa atin, ano daw yung maximum value ng alpha? Which of the following is the value of alpha just to impend motion? Kumbaga, kapag ano mo to, liliitan, kumbaga pagka inisip mong maigi, bago ka makarating dun sa 62, di ba 62 yung pangalawang case? So para mag-rotate siya ng papunta doon, kailangan yung angle mo 62. So para naman mag-rotate siya dito, ang angle mo dapat 59. So parang isipin mo na lang, ano bang unang mangyayari? Ano bang unang mangyayari? So habang nilalakyan natin tong alpha, nilalakyan natin, okay, so magkakaroon ka ng impending motion na counterclockwise, no? Kapag 59 pa lang to, pero magkakaroon ka ng impending motion na clockwise kapag ka naging 62 na siya. And apparently, unang mangyayari yung 59. So unang mangyayari na dito siya magkakaroon ng impending motion. Kaya dito ang mag-govern, ito, yung mas maliit. And medyo obvious yun sa mga given. Medyo obvious yun na dito talaga siya unang magro-rotate kasi mas mabigat to.
'Di ba? Mas mabigat ito compared dito. Kaya parang ito talaga yung mas obvious na answer. Kaya ang sagot natin dito sa number 9 ay letter D. Okay? And that's how we solve this problem.